Welcome po sa Raimundo Guno YouTube channel. Mga abada na naman po sa inyong pananahimik at makikiusap na sana po ay panoorin ninyo ang video na ito. Kanina lamang po ay nakapagdakip ako ng 2 mulong. Medyo malalaki din naman, kaya ang tingin ko ay kasya naman sa amin ngayon. Ang lulutuin ko po ngayon ay fried mulong with sweet and sour sauce. Di ka po ikalimite magkasama yon para mas masarap. Pero paano naman kung mayroong mga member ng family na hindi nangangain ng ganon? Kaya minabuti ko po na paghiwalay na lamang iyon. Magluluto ako ng fried mulong at pagkatapos ay magluluto ako ng sweet and sour sauce. Para yung may gusto ay di sasawsaw at yung ayaw naman ay syempre magtitiyaga na lamang sa toyo o kaya ay suka na maanghang. Alin na po yung naispatan ko kanina na 2 mulong. Ang gaganda, di po ba? Ang una po natin gagawin diyan ay ating kakaliskisan, at pagkatapos makaliskisan ay lalagyan natin ng 3 hiwa sa kanyang katawan. Pagkatapos po nating mahiwaan ng mulong ay atin na itong lilinising maigi. Bakit niya po kailangan lagyan ng 3 hiwa sa katawan? Siyempre para po cute, biro lamang po yun. Kaya po mayroong hiwa sa katawan ay dahil para po pag tayo nag-asin ay manunuot ang asin doon sa mga hiwang ayon. Ayan, ganyan po. Atin pong imamasahe yung asin sa katawan ng isda. Pero syempre hindi po natin masyadong pakakadiinan dahil pagka po ating diniinan ay masisira po ang isda dahil dun sa hiwang ating ginawa. So ang kailangan po diyan ay haplos ng pagmamahal. Pakinigan po ninyo yon. Gusto na namang mag-vlog ng aso ng ating kanggan. Atin na po ngayong gigilingan ng paminta ang ating isda. Gusto ko pong ipaalala sa inyo yung lagi kong sinasabi na pagdami ng paminta ay pagsarap, pagbango ng ating niluluto. Atin pong bubudburan din ng breading mix powder. Mahalaga po ang breading mix powder o kaya ay cornstarch o kaya ay ordinary flour. Kaunti lamang naman po ang ating ilalagay. Yan po ay para hindi kumapit sa kawali ang ating piniprito. Saka po pagka may kaunting budbud na gayon ng ating piniprito ay talaga pong masarap dahil crispy outside and soft inside. At syempre higit na malasa pagka may ganoon, lalo na kung breading ang ating gagamitin. Painitin na po natin ang kawali na may langis o mantika. Pwede po nating itest kung mainit na ang ating mantika sa pagitan ng pagpapatak ng isang patak na tubig. Pagka po
sumirit iyon, ang ibig sabihin ay mainit na. O kaya naman po ay atin pong tutusukin ng toothpick. Yan, piniprito na po natin ngayon ang dalawang mulong. Malalaki din naman ay ari po ay napakamura ng pamaing aking ginamit. 240 pesos lamang po ang pamain din at huling-huli kaagad. Dahil po sa tansya ko ay luto na yung kabila ng isda, ay di atin na pong ibinaliktar. Kita ko po ninyong nagulo ang katawan ng isa. Ang ibig mong sabihin noon ay payat ang ating isda. Kanyo at nakabihuot yung isa, naging parang sabukot. Ganun rin po yan ang resulta ng ating pagkakapagprito. Hindi po kagandahan dahil tingin ko ay medyo mapayat po ang isda. Pero kumurit na po ako kanina ng kaunti ay masarap naman. Ano naman po ang ating gagamitin doon sa sauce? Meron po tayong green chili, meron tayong onion at meron tayong garlic. Ari po kung marami kayong gagawing sauce, ay siyempre mas maganda kung marami din ari. Maraming bawang, maraming sibuyas. Kailangan po natin ng kamatis at kailangan din natin ng red bell pepper para po magandang tingnan ang ating sweet and sour sauce. Kailangan po ay meron ding siling dabuyo na mapula. At magpapainit na po ulit tayo ng mantika sa kawali. Atin pong pinagsabay ng igisa ang bawang at saka ang sibuyas. And then atin na din pong isinama sa paggigisa ang ating mga kamatis. Ilalagay na din po natin yung ating red bell pepper. At pagkatapos ay atin na din pong sasama ang ating green chili. At kung lalagyan po natin ng siling labuyo na pulang-pula sa kahanghanga, ay atin na din pong ilalagay. Kaya lamang, katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, ayaw ng kawali ng napakanghang na luto dito sa amin. Atin na din pong nilagyan ng oyster sauce. Atin na din pong nilagyan ng tubig at nilagyan din natin ng sugar, ng fish sauce at ng dissolved cornstarch and vinegar.
para po malapot yung ating niluto. Hindi ko na lamang po naipakita ang paglalagay ng vinegar, ng sugar, dahil siyempre busy po ako sa pagkukuda. Pati po yung cornstarch ay hindi ko na naipakita ang pagdi-dissolve at ang paglalagay. Sorry po. Ito po at luto na ang ating fried mulong at ang ating sweet and sour sauce. Tunay na para pong lutong restaurant iyan. Maraming salamat po sa pagkakasama niyo sa akin sa aking ginawang pagluluto ngayong araw na ito.